kaya pinersent ni Inday Sara yung video kay Eduardo Manalo? So, iikot na yung kanilang tumbong dun sa pakikipag-meet up ni Inday Sara. O, di ba? I talk about Amy Marcos. Na never ever daw niyang kakalabanin yung kapatid niya at hindi siya magsasalita against sa kanyang adik. Yan yung ginagawa niya ngayon ni Amy na ayaw niyang magsalita na ang kapatid niya ay adik. Ikaw nga kitang-kita mo ilang beses. So, yeah, I think ako din, alam mo, maraming pwede mangyari. Hindi kaya pinersent ni Inday Sara yung video kay Eduardo Manalo? Posible. Posible. Ako tinatanong mo lang yung opinion ko. Okay. Yeah. Posible. Hindi natin masabi kasi sila lang yung nag-usap doon. Or then na alam nyo naman ang INC, tahimik lang yan, observant, kasi hindi yan supposedly nakakialam. Kasi hindi na kailangan, kasi sila ang kailangan ng mga tatakbo. Mga politiko. So, hindi natin alam kung ano yung nangyari. And ang isa doon is, binastos nila yung isang miyembro ng INC. Ginagampanan lang ang pinangako niyang tungkulin para sa mamamayang Pilipino, which is si Congressman Marcoleta. Diba na nakakaano yun, yung parang I'm just doing my job, I'm doing it properly, I'm defending tinatanong ko kayo ng tama at sinasabi ko lang kung ano yung dapat at nararapat. Actually, tinuturuan niya nga para hindi mapaya yung kanyang kasamahan sa kongresista para matigil na yung circus na nangyayari dyan sa loob ng Congress kasi ang dami talagang walang alam sa batas. Oo, yun parang yun yung nakakalungkot. Dapat nga magpasalamat sila kay Congressman Marcoleta kasi in a way, sinisave sila. Kasi ang tagal na ni Congressman Marcoleta compare naman dyan sa mga baguhang kongresista dyan. 'Di ba? Parang legendary na yan. Matagal na siya nakaupo. More than that. And aside from that, not only dahil he's been there, nagpapakita talaga siya ng kanyang pagiging maayos na mambabatas na kung saan ipinagtatanggol niya yung tama kahit na siya ay kuyugin. Imagine mo, 5 committees tinanggal siya. And one of the important committees, yung kanyang Committee on Justice, na kung saan siya yung vice chair. Actually, na-explain niya yan sa kanyang interview. Kasi nga, ang sabi niya, talagang itong mga Huwad committee na ito sa Congress, they're there, they are destined and being paid by Tambaloslos to crush Inday Sara o to impeach Inday Sara. So, yun ang pinalawanag ni Kong Marcoleta. Kaya nga sabi ko, nung nakita ako sa page somewhere na si Inday ay bumisita sa INC, baka, eto na yon. At actually, may mga messages na ako na natatanggap na umiikot na raw ang tumbong ni yung BFF mo natin, si Bangag. At ang kanyang asawang kidnapper. So, umiikot na yung kanilang tumbong dun sa pakikipag-meet up ni Inday Sara. O, di ba? Bongga. Well, again and again, kung wala ka naman talagang ginagawang masama, wala kang sinaktan at sinagasaan, wala ka dapat katakutan. Kasi, yun nga, sa akin, ang ideal na politician is meron kang handa kang managot sa mga maling nagawa mo. And yun nga, sinabi ko, as na interview natin, sinabi ko nga na kapag tumakbo ka bilang politiko, okay, dapat walang kamag-anak, walang kaibigan kung anong mali sa bayan. 'Di ba? Kasi pwede naman yung sis na inaharap ko po, humingi kami ng tawad sa mamamayang Pilipino sa maling ginawa ng aking pinsan na si Martin Romualdez. Sorry. O sa aking kapatid na si Bangag Jr., di ba? Dapat mag-ano si Amy na gano'n eh. Makabago, pagbigyan niyo kami. Hindi yung pagtatakpan mo or tatahimik ka. Kasi saan tayo pupunta kung wala tayong mga leader na hindi kayang harapin ang mga tanong ng bayan at saka ang hamon ng bayan. Gumagamit sila ng ibang tao para humarap at sumagot para sa kanila. Hindi leader yun. 'Di ba? Ano yun eh? Remember, you need to separate professional
Kasi nagiging nagiging corporate yung ating the way they handle the government, corporate. Parang negosyo. 'Di ba? Yeah. Na ilang mga tao may mga, 'di ba, may vice presidente, na kanilang chairman, yung mga ganyan. Hindi sila hindi agad sila yung humaharap. Hindi ho ganun. Kasi kapag sa gobyerno po, kailangan hands-on yung pinaka-leader. Kasi kung ano yung kapalpakan ng nasa baba, ikaw ang responsible. Yun po yun. Yun. Ganun din naman sa personal, which is sa private sector. Kapag meron kang negosyo, ikaw pa rin ang responsable sa negosyo mo dahil ikaw ang may-ari. So, ganun din dapat. Yeah, well, speaking of that, I think last vlog ko, kahapon, I talk about Amy Marcos, na never ever daw niyang kakalabanin yung kapatid niya at hindi siya magsasalita against sa kanyang ading. Kasi kapatid niya yon, of course, blood is thicker than water. Pero ikaw, dahil na-witness mo mismo na si Marcos Jr., ang presidenteng authenticated bangag dito sa Amerika, na nakita mo talaga, ulit-ulit, nag-viral ka, wala ni isa, walang nag-counter sa'yo from the government, na nakita mo na may mga pagkakataon, dumudugo yung ilong niya, sa kakagamit ng ipinagbabawal na gamot, din maririnig mo ang senador niyang kapatid na walang ginagawa o walang paninindigan para sabihin sa taong bayan na, hey, I'm sorry, nagkamali ako, binudol ko kayo, yung kapatid ko, bata pa lang, ay nag-a-addict na. So, kapag naririnig mo si Senator Amy Marcos na wala siyang plano na magpakatotoo sa taong bayan, ano yung pumapasok sa mind mo? Kasi ikaw ay living witness na this president is a pulburon user. Ako, sis, simple lang na takot mawalan ng posisyon, ng power. Ako, hindi mo siya masisi kasi yan na yung buhay niya eh. Yan na yung buhay niya. Basically, yan yung ginagawa niya. And you need, parang ako talaga, in a way, parang yan, parang pag nag-artista ka, tapos bigla kang nawala, tapos nalaos ka, dati kang sikat. Di ba? Just imagine, you're in the pedestal, di ba? Tapos biglang, pag mawala sa iyo lahat yon, ang hirap nun, sis. Kasi, yung benefit ng being, nandyan ka sa posisyon na yan, di ba? Meron kang, ang daming benefit eh. Kaya nga lugi nga tayo mga Pilipino kasi may may easy access sila sa airport, may security sila, may libre silang driver. Alam mo 'yon? So may nakaw sila. Correct. Ang pa nga, kaya nga nakakalungkot na ang lakas nilang, yung iba dyan, ang lakas ng loob mambastos at mang-insulto na mga mga tinatawag lang resource person or witnesses dyan sa Kongreso or saan man, sa Senate and Congress, na nakakalimutan nila na yung mga taong yan, yung tax na binabayad yan ang pinasisweldo sa inyo. Aside from that, isa pa yun sis, babalikan ko isa fashion, magtataka sila na naki-question sila or alam mo yun, sabi ni Migs Nograles na ang nakakalungkot, sila na raw yung nagsisilbi, sila pa nasisiraan. Alam mo, iba kasi yung naninira na totoo sa totoo. Kitang-kita naman, wag kang wag kang wag. Diba? Alam mo yun, parang wag kang bangag. Pamilya mo, background check. O, diba? Yeah. Mamaya, lahat kayo dyan, maghamunan na tayo dyan na magbukasan tayo ng bank account. Total, sino to? Attorney Harry Roque, gusto nyo buksan yung bank account. Di ganun lahat. I-waive nyo lahat ng bank accounts ninyo, di ba? Ng mga kongresistang yan. Hindi lang pati yung kamag-anak, yung asawa, di hanapin natin hanggang sa pati kabit nila. Naman, but you know what? Alam mo sis, you're right. Yung pagdating dun kay Amy Marcos na I think she's just enjoying the perks of being a politician. Siyempre, kumbaga bata pa sila, nasa Malacanang na sila, lahat na, ayaw nilang mawala dun sa politika. Dahil nga, kung makikita mo, halos lahat ng pamilya niya, immediate family, I'm talking about the Marcos Sr. and Imelda Marcos, yung mga anak nila, maliban doon sa isa, umiikot ang mundo sa politika at pati mga anak, apu-apuan. Kasi malaki nga talaga ang nakaw sa kaban ng bayan. Kaya, yan yung ginagawa niya ngayon ni Amy na
ayaw niyang magsalita na ang kapatid niya ay adik. Ikaw nga, kitang-kita mo ilang beses. So ngayon, nagmamaang-maangan siya. Yun ang kinagagalit ng taong bayan. Yun ang kinagagalit ko na sabi mo kasi na, tama ba yung sabi mo na syempre, hindi, anong sabi mo kanina na naintindihan mo si Amy Marcos, tama ba? No, hindi mo siya masisisi. Yun ang sabi mo. Hindi siya masisisi. Yan ang kabuhayan niya. Diyan siya lumaki. Yan lang alam nilang gawin. Saan sila pupunta right after that? Yung benepisyo yung protection na natatanggap nila, yung benepisyo yung pribilehiyo ng being isang politiko. 'Di ba? Yun yung sabi ko, masusarap yung buhay talaga ng mga politicians sa atin. Kasi nga, isipin mo, sinisweldohan na sila ng bayan, alam mo yun, yung iba dyan, nakakakupit na, yung iba dyan, magandang buhay kesa sa atin after few years lang. Wala nga sis, kaya nga kahit pagkaupo. Kahit few pagkaupo. Yeah. Marami. Pero I think, I will disagree sa'yo. Kasi dito naman sa ating show, pwede ka mag-disagree. Sa opinion ko, tsaka sa opinion mo, magdi-disagree ako sa'yo na hindi natin siya masisisi. Dapat natin siyang sisihin, sis. Kasi, ang at stake ang nagre-risk ng kinabukasan dito ng buhay mamamayang Pilipino. Siguro you're trying na alam ko kung ano ibig mong sabihin na hindi mo siya masisisi kasi kapatid niya yung bangag. Kaya hindi talaga siya magsasalita, right? Tsaka hindi mo siya masisisi kasi yun nga yung point ko na ba't hindi mo siya masisisi all her life. Parang yan ang buhay nila. Politics. So, yeah. Anong gagawin mo after? Parang kung ako yan, di ba? Mag-finger siya. Sorry sis, mag-finger siya. Sorry.